mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kami mga lingkod ni Kristo at katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Ganyan ang dapat na maging palagay ninyo sa amin. Ang katiwala'y kailangang maging tapat sa Kanyang Panginoon. Walang anuman sa akin ang ako'y hatulan ninyo o ng alinmang hukuman ng tao. Ni ako may di humahatol sa aking sarili. Walang bumabagabag sa aking budhi. Ngunit hindi nangangahulugang ako'y walang kasalanan. Ang Panginoon ang humahatol sa akin, kaya't huwag kayong humatol nang wala sa panahon. Maghintay kayo sa pagdating ng Panginoon. Ilalantad niya ang mga bagay na ngayoy natatago sa kadiliman at ipahahayag ang mga lihim na hangarin ng bawat isa. Sa panahong iyon, bawat isa'y tatanggap ng papuring na uukol sa Kanya mula sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak, pag nagtiwala kay tutulungang ganap, ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang mabuti gawin masamay itakwil at mananahan kang lagi sa lupain, pagkat yaong bayang wasto ang gawain ay mahal ng poon hindi itatakwil, sila'y iingatan magpakailanman, ngunit ang masama ay ihihiwalay. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid, iingatan sila pag naliligalig, ililigtas sila't Kanyang tutulungan, laban sa masama ipagsasanggalang, sapagkat sa poon nangungubling tunay. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ng mga Pariseyo at mga eskriba kay Jesus, ang mga alagad ni Juan ay malimit mag-ayuno at manalangin, gayon din ang alagad ng mga Pariseyo. Ngunit ang mga alagad mo'y patuloy ng pagkain at pag-inom. Sumagot si Jesus, pag-aayunuhin ba ninyo ang mga panauhin sa kasalan samantalang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na ang ikinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Sinabi rin niya sa kanila ang isang talinghaga, walang pumipiraso sa bagong damit upang itagpi sa luma. Kapag ginawa ito, masisira ang bagong damit at ang tagping bago ay hindi babagay sa damit na luma. Wala ring nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag gayon ang ginawa, papuputukin ng bagong alak ang balat, matatapon ang alak at masisira ang sisidlan. Sa bagong sisidlang balat dapat ilagay ang bagong alak at walang magkakagustong uminom ng bagong alak kapag nakainom na ng inimbak, sapagkat sasabihin niya, masarap ang inimbak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Palagay ko ay sasang-ayon kayong lahat na marami tayo mga pagbabago na gusto mangyari sa ating buhay. Huwag na pag-usapan ang pagbabago na gusto nating mangyari sa ating lipunan o sa ating mundo. Pero alam natin na hindi madali ang magbago. Hindi madali na ganapin ang pagbabago na ating inaasam o ating kinakailangan. Sapagkat, sige na, ang pagbabago ay kakayanin natin kung unti-unti o dahan-dahan, pero ang pagbabago para maging talagang pagbabago na ganap at lubos ay kailangang tuloy-tuloy, pinaninindigan o pinagpupursigihan, at ito isang pagbabago hindi lamang sa ilang aspeto ng ating buhay kundi sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Sapagkat ang patigil-tigil na pagbabago ay
makakawala ng momentum, baka sa pagtigil ay hindi na magtuloy pa. At nako, mahirap isustain ang pagbabago kung tayo nagdadalawang isip o patumpik-tumpik. At ang pagbabago sa pipiliin lamang na aspeto ng ating buhay, hihilahin yan. Hihilahin ng mga hindi nagbago ang mga bagay na nababago na sa atin. Kaya't ang pagbabago na ating ginugusto, kailangan nating pagpursihan, panindigan, tuloy-tuloy, at sasaklaw sa lahat ng aspeto ng ating buhay at ng ating pagkatao. Ito po ang aral na inihahatid sa atin ng ating mga pagbasa ngayon mula sa salita ng Diyos, unang-una na mula sa ating ebanghelyo. Yung narinig natin na bagong alak at bagong sisidlang balat at bagong damit ay bagong telang panagpi. Sa pagkatala naman natin, unahin natin yung tela. Ang telang luma ay umurong na, samantalang ang telang bago ay uurong pa lamang. Ma-imagine nyo ba ang kapag pinagsama ang lumang damit tapos ang itinagpi mo ay bagong tela? Yung uurong pa lamang ay ikakabit sa umurong na. Hindi yan magpapantay. At ganoon din, yung sisidlang balat, no? Yung leather na lalagyan ng alak, ang balat ay lumulutong sa paglipas ng panahon. Pero ang bagong alak, sisirit pa yan ng hangin. Kung ilalagay mo ang isang bagong alak na sisirit pa lamang sa patanda ng sisidlang balat na malutong na. Aba, kapag sumirit ang alak, edi puputok ang lalagyan o sisidlang balat at matatapon o masasayang ang alak. Kaya, bagong alak, bagong sisidlang balat. Bagong damit, edi bagong tela na itatagpi dito. Ganyan din ang pagbabago na gusto natin o inaasam natin o kinakailangan nating mangyari sa ating buhay. Hindi pwedeng manatili sa luma, hindi pwedeng iilan o maliit na bahagi lamang ang sasaklawin ng pagbabagong ito. Ang pagbabago'y talagang paninindigan, tuloy-tuloy at lulubusin ang lahat ng aspeto ng ating pagkatao. Sapagkat napakahirap po na mangyari ang pagbabago kung lagi na lamang nating hahanapin ang nakasanayan. Katulad ng pangyayari sa ating ebanghelyo, yung pag-aayuno. Si Jesucristo'y may bagong turo na hatid sa mga tao. Pero ang hinahanap ng mga Pariseyo ay yung mga luma at nakasanayan nilang pamamaraan ng pag-aayuno. Napakahirap po na maisakatuparan ang pagbabagong ating ginugusto kung hindi natin kayang sumalungat sa mga kalakaran. Katulad ng pagpapahalaga lagi na sa sinasabi ng iba, di ba? Halos lahat tayo yata ang pamantayan at panuntunan sa buhay ay anong sinasabi o anong sasabihin ng ibang tao. Pero nagtuturo sa ating unang pagbasa ang Apostol San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto na hindi niya papahalagahan ang sasabihin o paghuhusga ni numan, kahit pa ng hukuman. Kung meron siyang papahalagahan, ito'y walang iba kundi kung ano lamang ang sasabihin ng Diyos. Mga kapatid, sana po ay matandaan natin, at kung alam natin ito, na tayong lahat ay mga bagong nilikha na dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Wala na po ang ating lumang pagkatao. Sa pamamagitan din ng ating Panginoong Hesukristo, tinanggap natin ang kanyang espiritu at anong hatid nito? Bagong diwa, bagong pananaw at bagong pagpapahalaga. Hindi tayo maaaring manatiling luma at hindi pwedeng kapiraso lamang o ilang bahagi lang ng ating buhay
ang magbago at ang iba ay manatili sa luma. Hindi po. Yakapin natin ang talagang tunay at totohanan at pangmatagalan at lubos na pagbabago. At ito'y mangyayari kung tayo po'y magdedesisyon. Oo, unti-unti, dahan-dahan, pero tuloy-tuloy. Pinagpupursigihan, pinaninindigan. At ang pagbabagong ating yayakapin ay sasaklaw sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Isang lubos at ganap na pagbabago. At sumayin niyo po ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.